dinesignate na nga daw po ba kayong sheriff ng ICC? Well, alam niyo po, nakailang interview na rin po ako about that. Yes, sir. Simula pa po noon. Ako nagbibigay po ng update tungkol sa ICC dahil simula pa po 2017 ay nakikipag-ugnayan na po ako sa kanila. Tumutulong po ako magkalap ng ebidensya at testigo para mabuo yung kaso nila Digong, Bato, Bongo at iba pa. Kaya kahit papano meron po tayong nakukuhang impormasyon. So far naman po ay hindi pa naman tayo sumasablay. Yan naman. Actually, marami nga nagdududa, maniwala ka dyan kay Trillanes, pero ito nangyayari na ngayon na Senator Trillanes, sir. At ngayon ay itong si Senator Bongo at General Albayalde, ayan, paano nakuha, sir? Kaninong bubit nyo nakuha naman yung na mayroon report ng na susunod na issue ng arrest warrant? Okay, ito po, liliwanagin ko lang po, no? Ang nasabi ko po ay ang susunod na mai-issuehan malamang ay si Senator Bongo. Pero hindi pa to agad-agaran po. So ito pong impormasyon na to, again, nakakaalap natin yan sa mga tao na malapit dun sa kumukuha, nagkakalap ng ebidensya. Okay, yan po yan. So hindi sinasabi dito mga linggo, mga buwan pa po ito ang binibilang. So yan lang ho para maliwanag. Ngayon sinasabi ko rin base dun sa assessment ko dun sa mga ebidensya na nakakalap. Kasi po ang tinatawag nilang quantum of evidence o yung threshold na kailangan maabot na ebidensya sa ICC bilang non-member tayo ay certainty of conviction, mataas. Pero kung miyembro tayo, ang quantum of evidence na hinahanap ay probable cause. Kung probable cause lang, inalagpasan na yan. Pero ang kailangan po nila ay certainty of conviction. So, kulang pa ng ilang ebidensya dun sa kaso nila Bongo po tsaka ni Albayalde.